Stag party cake naman tayo for today's video. Hindi pala ito yung unang pagkakataon na gumawa tayo ng cake for stag party. Pero normally, yung mga inquiries ko o yung mga nagpapagawa ay para sa mga bride. Pero this time, ang gagawin po natin ay para sa isang groom. Yung napili talaga na inspo ng ating client ay full pondan. Kasi kapag mga pang stag party, syempre alam nyo na po yan, talagang mas achieve sila at mas maganda sila lalo kapag full pondan. However po, as you know, may kamahalan talaga yung mga fondant details or yung mga fondant cake natin. And normally, nag-start siya from 3,000 and above. Depende pa po yan kung ano yung design ng inyong fondant cake. Diyan pala sa part na yan ay naglagay na ako ng dowel straw kasi talagang mahihirapan akong mag-frosting ng cake. Lalo gumagalaw siya kasi nga yung shape ng ating cake. And luckily, ayan po, naging maayos naman yung pagpa-frosting natin. Habang nasa chiller yung ating cake, ginawa ko na dito yung fondant dedication dun sa board ng ating stag party cake, which is yung groom-to-be. Ito pala ay hindi na nakasama sa pinag-usapan namin ng ating client, pero lagi ko namang sinasabi, hindi naman tayo madamot na baker. So, lalagyan natin para mas maging maganda yung pinaka-cake ng ating client. At dahil ito nga pala ay icing cake at hindi fondant, sinet ko naman yung proper expectation sa ating client na hindi siya magiging kasing kinis at kasing ganda ng fondant na inspo kasi nga po full fondant yun. Tapos ito pala ay, ayan, tinatry ko ng i-frosting and naging maayos naman yung ating pagpapakinis dun sa cake. Tapos dito, nag-outline na ako ng magiging panty nitong ating stag party cake. Which is talaga yung inspo ay red pero pinagawang yellow ng ating client. Hindi ko alam baka yung bride ay mahilig sa yellow color. Kaya yung kanyang undergarments ay pinagawang yellow. Almost done na pala tayo dito sa ating cake. Yung kulang na lang niya is yung fondant dedication. And here's the final look of our cake. Thank you so much everyone for watching!